Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Philippine National Police hinamon si dating Senador Antonio Trillanes IV na maglabas ng ebidensya hinggil sa di umano'y destabilization plot. Driver ng PNP van na dumaan ng EDSA carousel tinanggal na sa serbisyo. Dagdag na bike lanes isinusulong sa Senado. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hinamon ng Philippine National Police o PNP si dating Senador Antonio Trillanes IV na maglabas ng ebidensya hinggil sa kanyang mga paratang na di umano'y may destabilization plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sangkot ang ilang PNP officials. Saad ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, kung may sapat na ebidensya si Trillanes na magpapatunay na may dalawang sangkot na aktibong opisyal ng PNP sa destabilization plot, maaari nitong ibahagi mismo kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Patuloy pa ring iginiit ni Fajardo na wala silang natatanggap na anumang impormasyon na may sangkot na PNP officials sa destabilization plot. Tinanggal na sa serbisyo ang assigned driver ng PNP van na nahuling iligal na dumaan sa EDSA busway. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, haharap sa administrative case for failure to follow specific instruction ang authorized driver. Matatandaang hinarangan ng mga enforcer ng Special Action Intelligence Committee for Transportation ang puting van sa northbound side ng Ortigas Station. Ngunit imbes na huminto, humarurot ang van at tumuloy sa pagdaan sa bus lane. Muling pinapaalalahanan ng Department of Transportation na tanging mga bus, responding emergency vehicles at mga sasakyan ng ilang top-ranking officials ang maaaring dumaan sa EDSA busway. Nagpahayag ng suporta si Senator Mark Villar na dagdagan ng cycling and pedestrian lanes bilang parte ng observance ng Road Safety Month. Saad ni Villar, isa sa suliranin sa road safety ay ang kawalan ng sustainable infrastructure para sa pedestrians at cyclists. Diin ng senador, mahalagang bigyan ng mga mamamayang Pilipino ng alternative at sustainable means of transport. Sa report ng Philippine Statistics Authority o PSA, pumalo sa all-time high na 11,096 ang bilang ng road traffic deaths noong 2021. Ito rin ang sinasabing leading cause of death sa mga Pilipinong may edad na 15 hanggang 29. Idineklara ang buwan ng Mayo bilang Road Safety Month via Presidential Proclamation No. 115A para sa promotion ng road safety sa bansa. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.